And napakabilis din mag-rotate ng isang Nolan. Ito yung mga halos only dash na. Basta may energy ka. And speaking of energy, no, nagiging importante ngayon ang purple buff para sa Blacklist International. Kaya-kayang pigilan ng Onyx Philippines ang momentum ng Blacklist International as we head on to game number 2. Blacklist International versus Onyx Philippines. Purple start na naman parehas ang ating mga junglers. Confirmed nga na na jungle yung kay Sensui kasi parang kanina medyo tinatahi pa natin kung saan talaga mapupunta dahil meron ding Fred rin. So ibang putahe nga ngayon ang hatid sa atin ng Blacklist. Ngayon naman Onyx, ang putahe naman na ibinigay nila is niliko-liko nila somehow yung positioning or pinaka-role ng mga heroes. The Matilda biglang naging mid lane dito, which means na dapat ay mag-rely sila dun sa poke. At I would say na damage output nila, kakapusin sila sa dulo kasi katapat nila, mga Farsa, you have the Minotaur for the sustain. So, ito yung kailangan i-solve ng Onyx later on. At actually, itong nahiwagaan ako dito sa Pakito, it makes sense versus Farsa, versus Brody in a way. Pero kasi, kung babalikan natin nung Season 10, nung XP lane talaga ang Fredrin yung pinangkokontra dun sa Pakito kasi dahil sa sobrang dalas ng pag-chain ng mga taunt, ng mga stun, mga crowd control, hindi nakakilos yung Pakito. Tsaka ito si Fredrin, sikat para sa kanyang counter punch na Appraiser's Wrath. Yes. Kung kumbaga sasapakin ng 10 beses ng isang Pakito, isang lagapak lang. Kung kidnapan, tumama, could translate to a big kill. Still, tahimik pa rin ang ating laro. Pakiramdam ko for this entire series, makakuha tayo ng seasonal low ng ating mga total kills. Feeling ko din Pwede. Kasi nag-aabangan lang talaga yung mga players. Kasi as much as possible, ayaw mo magbigay ng early kill pagka dating doon sa may turtle objective. Pero yun nga lang, nagkakitaan yata. Makakapag-flicker out pa dito si Kram at naramdaman din. Kasi kung nagkataon, si Super Friends pwede rin gamitin ang kanyang guiding wind para masagip si Kram. Magpapa-level 4 dito si Yue dun sa may top lane. Yung rotation ng Blacklist International. Ang ganun din naman ginawa ng Onyx. So wag kayong magulat dito sa Matilda na to, hindi to roam. So ganun, pare sila ng idea dito. They want to get ultimates up. And yun na nga yung mga-achieve dito. Pero yung Blacklist magpo-4 dito si Ren J. Big ultimate already up para sa Blacklist. Perfect ang kanilang timing at mukhang ibibigay yata ng Onyx ang turtle. Oh, hindi na makakapag-contest pa. Nakasilip si Ryzen pero nakuha na agad ng Blacklist International. So Onyx ngayon kailangan na naman ulit nilang kumuha ng mga trades. May mukhang same trajectory ang ating nakikita mula sa game number 1. Tahimik na tumataas ang objective control rate ng Blacklist International. Pero this time around ay mukhang nakakakuha naman ng gold lead din ang Onyx. Kumbaga pabalik-balik lang nagpiping-pong ang ating gold lead. Alam mo yung mga gantong moments, parang sinabi mo na gold lead lang din naman, parang magpo-focus ka lang din sa may bandang gold lane. Kasi diba most of the time, pagka humaba na yung laban, biglang magugulat ka lang, saan ang galing yung damage ni Nets? So, bakit biglang ang sakit na? So probably ganun ang gustong gawin ngayon ng Onyx. Iwas muna nila doon sa team fight kay Nets. And Yung Blacklist parang masaya yata sa slow-paced game eh. Kasi yung Minotaur, eventually, alam natin na madali siyang patumbahin sa early game. Pero pagdating ng late game, kaya niya nang tangkihin lahat. And that's also applicable dun sa my Fredrin. If I were to compare yung late game ng dalawang teams, parang mas pabor ako sa Blacklist dito eh. And the range of Brody as well, napakalaking bagay. But Super Friends going for Yue. Oo, ito yata ang gusto nilang gawin. Napaganda set up play pero Yue makakapag-wings by wings. Mukhang turnaround kill pa nga. Meron pa rin airstrike pero nagkaroon na ng mga pokes. Makakatakas parehas. Kalmado na ulit. And speaking of kalmado, napakakalmado ni Yue doon. Parang ramdam mo na hindi siya kinabahan. May tiwala kay Rene J. And that was such a great disengage na kamuntikan pang makakuha ng kill. Pero mukhang at least ngayon mas proactive na ang Onyx Philippines. Nakakagawa na sila ng mga plays eh. Parang nandun na yung nila. Nandun na yung initiative nila. Parang as much as possible, gusto nila na sila yung mauna pag doon sa mga sets. Oh, wait lang. Middle lane, speaking of sets, ito na ulit. First blood kay Super Friends. Ito na yung sinasabi natin Matilda na may damage at sakto. Meron pa nga turtle objective. Pwede pumwesto dito ang Onyx habang makakabili na si Nets ng kanyang Haas Claws. Pero top lane, merong suntukan na magaganap. Edward and Kram. Sa bawang pa ni Ryzen. Nandito na si Escalera. Same goes with Super Friends. Oh no! Medyo mawala dito na mga Edward! shield. Pero Edward's gonna be down. Escalera makakasecure ng kill niyan. Pwede dumiretso dito sa may turtle objective. Pero may vision for Blacklist. Maganda ang naging rotation ng Onyx Philippines at mukhang makaka-turtle pa sila. Pero Super Friends, ikot-ikot na pero hindi sapat yung kanyang movement speed para makatakas pa. Pero Turtle, mukhang mapupunta na sa kamay ng Onyx Philippines. Napaka-crucial nung ginawa ng Onyx na mahanap doon si Edward. And of course, na-punish pa nila with the chain stunts coming out from Escalera as the roaming
Edith, na nakita natin. Yun nga lang nabigyan doon sa Super Friends. But overall, maganda yan sa Onyx. Every time na mapipigilan nila yung playmaker ng Blacklist International, which is Edward in this case, ito yung nagiging advantage for Onyx. Wow. Interesting item na Si inuna Halberd? dito. Si Halberd agad. Sinong nagsi-halberd agad? Si Si Sensui, Sensui. yung Nolan. Uy, ano yan, nakakaiba. Mukhang pang-debuff ang kanyang mga dimensional rifts na iniiwan, no? Kasi may damage din yun, eh. Kumbaga 30 seconds lang. O kaya, I mean, DPS lang. Yung 30 damage na malalapagan ka, Yep. ay malalagyan ka pa rin ng life drain passive. Exactly. Kailangan talaga. Parang siya na dito yung pinakamagbibigay ng edge doon sa kanyang teammates para if ever dire-diretso na silang pasok. So interesting nga para dito sa Blacklist lalo na kay Setsui. Taunt lang. Oh, taunt lang. Super Friends, buhay pa rin naman. Escalera with a flicker play. Ito yata yung inaantay nila. May pagbawi dito ang side ng Onyx pero napaganda minuhos yun. Meron pa meron airstrike. US sakto. Makakakuha ng kill doon na. Baliktad pa nga ang setup play. Nag-conceal, nag-flicker. Okay na yung conceal play pero yung disengage counter punch ng Blacklist parang ang linis din. Yep. Onyx, hindi sila well-informed dun sa laban na yon. Uy, meron sa bottom lane ha. Wait lang. Jay! Mary J! Hindi na makakatakas. Makakuha ng kill doon. Ang side ng Blacklist. Habang si Edward dito kukuha nila lahat ng mga damage sa saluhin. May Wow. makakakaltok. Pero nga lang, Ryzen ay makakakuha ng kill. Medyo naging late ata ang flicker ni Agent Zero doon. Hindi kumagat ang bawas. At dahil dyan, Onyx Philippines pa rin ang may hawak ng kalamangan. At wala si Edward for this turtle fight once again. Sinasabi natin na importante ang role nila. And knowing na walang flicker din yung Minotaur na ginamit na doon sa may mid lane, Onyx can definitely take this turtle for themselves. Onyx Philippines starts the turtle pero nandyan pa rin si Rene J. Si Sensui ay nagmamasid lang sa may bandang Lamang gateway. siya ng level At si Super Friends mukhang Nakaabang nag-aabang ng magandang angulo for a possible circling eagle. Pero mukhang may turtle dance tayo. Ito na ang meta. Sayawan pati sa turtle pero Escalera nasa may bandang gilid. Nakaredy yata sila pero makuhuli agad si Cram. Hindi na nakasuntok pa. Habang si Ryzen doon sa may gitna dadaan. Marereset nga lang yung turtle. Halos walang buhay kaya aalis na lang muna. At look at the control dahil Sensui, itutuloy niya dito yung turtle objective. Habang yung Onyx aalis na lang muna. That is a 2 out of 3 turtle take para kay Sensui in this matchup. Pero si Oheb ay mukhang mapoprotektahan ng kanyang tore. Onyx Philippines pa rin ang may lead despite the objective na take na nakuha ng Blacklist. Wolf, bakit nga ba na-maintain ng Onyx ang lead nila dito? Nakakuha sila ng mga side lane pushes. And in fact, actually, dun sa turtle fight na yon, ang pinrioritize ng Onyx is minions. Nagulat nga ako na yun yung ginawa nila kasi alam nila walang flicker si Rene J, nakakapatay lang nila doon kay Edward. So it means na kaya nilang magstay dun sa turtle dahil mas marami silang mga heroes. Pero inuna nila yung mga minion wave. So ito yung hula ko na dahilan kung bakit nasa kanila pa rin yung gold sa ngayon. And right now, napaka-importante talaga na nasa Onyx pa rin ang kanilang gold lead dahil meron silang Joy na tinatawag nating talagang dependent sa mga snowball na pwede niyang gawin. So may chance pa rin ang Onyx na palakasin pa mas lalo si Ryzen. Already playing a great game, 2-0-1. At saka sabihin na natin yung Joy. Ito yung mga nakikita natin mga amazing plays na bigla na lang kahit limay nasa harap. Joy's amazing place. Oh, Joy's amazing amazing plays. plays. Na okay, nasaan yung gold laner ng isang team. Tapos magugulat ka lang, hala, bigla nawala. So pwedeng ganun ang gusto gawin. Pero Oy! narinig na natin yung Conceal. Para mapabaliktad yata as Zoe will secure the Oy! kill. Para nga si El Escalera may bilang mag-flicker out. Habang si Kramer suntok na strike para sa kanya. At killing spree na para dito kay Ryzen. Ang daming nakuha ng Onyx doon with Escalera using the Primal Wrath as well. Talagang nakita natin yung kalamangan na meron sila na lumobo na ngayon ng 2,000. Wolf, mukhang yung Lord minamata na rin ng Onyx. This is their power spike for sure. Hindi pwedeng bitawan ng Onyx yung lead na meron sila sa ngayon. Ryzen. Kamuntikan lang. Kamunti ka na. Napadaan lang saglit na patrip to Jerusalem eh. Pero anong ayun yung sinasabi mo kanina, Wolf? Yeah, but it's just really na kailangan hawakan ng Onyx yung kanilang lead. Kanina pa hinahanap ni Escalera yung ganong klaseng opening. Finally, they're able to utilize yung kanilang Edith na roam sa ngayon. They have to secure this Lord for sure. At hindi nila pwedeng i-doubt yung or i-underestimate yung damage output ng Blacklist International. You can see through the replay, the initiation that they were looking for. At ang maganda dito, natakbuhan nila yung range ni Yue.
Feathered Airstrike at na-outplay din ni Escalera with that flicker. And yung Primal Wrath talagang naging essential din sa buhay ni Escalera at na-burst din si Sensui. At ngayon, pepwesto na nga ang mga Sonics around the first Lord of the game. Si Super Friends ang nandoon sa may bandang wing para protektahan ang kanilang komposisyon. Lord, sinimulan na dito ni Ryzen pero si Escalera ngayon ay binabalibag na si Edward. Makakapasok pa rin naman ang dalawang tangke ng Blacklist as the Lord hits half HP. Man-to-man defense lang ang atin nakikita ngayon. At marereset na lang muna yung Lord Objective. Naramdaman ni Edward na teka lang, parang pwedeng bigla mag-set up play si Escalera habang si Sensui na doon sa may bandang likod. Ang sakit na Aray! Shutdown ngayon si Ryzen! Sino nga ba makakakuha dito ng Lord? Habang yung side ng Onyx, makakatulong pa nga yun na come from this Lord. At dire-diretso lang ngayon, dalawang patay. Para sa side ng Onyx, ire-reset na lang ba muna? Hindi. Sasaluhin ni Edward. Ayan, nireset na nila. Pwedeng kumuha ng Torre dito sa may middle lane. Appraiser strat para lang ma-zone out. Yun na yung makabagong burst combo, no, Wolf? Yung fracture na pagkapasok mo sa bush, ang dami ng dimensional rip, dinala ka sa ibang dimension, Yun na men. talaga. At maganda no kasi may Malefic Lord na siya no moment na yun. So, Malefic Lord, then, si Halberd as well as Heptasis. Lamang din siya ng level. Na-combo niya doon si Ryzen. He was eventually taken out pero dahil doon yung Blacklist International naka-recover doon sa pag-poke kay Edward. In fact, I would say ang ganda na nung ginawa ni Escalera at ni Nets doon na pinoke agad nila doon si Edward. Pero nabalik pa ditong si Sensui kaso isang mabilis na burst mula sa Onyx. Wow. Interesting kasi akala natin Blacklist International mamang after nun yung Onyx. Balik tayo sa may Lord. Kuhanin natin ulit kaya naman sila ngayon. Sila ang pwedeng umabante dahil magmamarch sa Lord sa may bottom lane. Ito yung sinasabi nilang, wag mong ipapaalam yung next move mo. Oo. Kumbaga, dumiretso sila. Wala nang kolkolata yun. Parang lahat sila ng padaan lang doon. Ginawa na lang nila. Ginawa na lang. Hindi nila pinaalam ang kanilang next move. At ngayon, sila ang may hawak ng first Lord of the game. This is a level 1 Lord dahil kinuha nila before 12 minutes. Pero malaking tulong ito sa kanilang pag-push. Super Friends! Aray! Masakit na rin yung damage dito ng mga players natin. Mararamdaman mo na nga ang pagkatok din doon sa may bottom lane. Actually, si Cram kumakatok din sa may top lane doon sa mga tore ng Blacklist. But still, madedepensahan yung Lord. Ang daming pwedeng gawin ng Onyx Philippines ngayon. Ang bawal lang talaga ay mapitas ang kanilang gold laner Nets. Still playing really well. 1-0-5. Hindi pa siya nahahawakan this entire game. So far, I think malapit na siya mag-item lock sa ngayon. Naka-Berserker's Fury. Obviously, yung mga essentials para sa isang Irithel, Hasclaws. Windtalker ang kanyang inuna dito for maximum attack speed. Para sakaling ganun ulit yung gawin ni Edward, kung maaari magpapakita ulit siya dun sa mga Lord Dance, hindi sila magdadalawang isip na i-go dun si Edwards, which is something na kailangang sagutin dito ng Blacklist International. Ang unlikely nga lang na mangyari kasi alam natin kapag si Sensui gumagamit ng mga utility junglers like yung mga tanks, siya din yung mahawak dun sa may Lord Dance. This time, kailangan niya maglaro ng kakaiba. Kailangan maging assassin talaga yung galawan niya dito. Oh, I think this is the downside of playing Nolan or pure assassins in general, no? Hindi ikaw yung pwedeng mag-hold ng Lord and still Sensui is playing okay, I would say. 2-2-2. This is a very standard KDA. And for a debut game of Nolan, parang okay na. At least nakakita tayo ng mga burst na katulad lamang ay nagawa niya kanina. Onyx pa rin ang may hawak ng lead at mukhang pinifreeze nila ang lanes. Parang pinipigilan din nila dito makahabol. Wait lang, meron pag face check si Edward. So lalayo na lang muna. Again, Onyx as much as possible. Nire-restrict nila yung possibility for Blacklist International na makahabol. Pero Blacklist, dumediretso lang din naman. So if ever na merong pumitik at magkamali ng set, probably it will cost them a good team fight. Or baliktad ang pwede mangyari. Ay, yung mga face check na lang, gugulat ka na lang eh. Oo nga, biruin mo yung face check mo, may kamuntikan ka pang mapatay. Na that's just the damage na meron si Cram ngayon. At sadly, kung hindi tumama ang fracture at mga dimensional drifts ay kita natin doon, majority of the damage na pwedeng ilabas ng Nolan ay hindi mo mararamdaman at all. Look at Brody mula dito kay Oheb. Maagang Athena Shield ang kanya kinuha so that he will not be bursted out. Mahalaga lang talaga makapag-stay siya in front of Onyx. Meron naman mga Radiant Armors na mula dun sa Blacklist International so hindi yun yung kailangan niyang item. With that Athena Shield, it means na hindi ganun kadali i-burst yung Brody. But that means though, yung damage output ng Blacklist International kailangan nilang sulitin.
And Edward ngayon ang haharap para sa side ng Blacklist. Minsan na lang tayo makakita ng walang retribution na Fredrin Oo nga, natatayo no? sa harapan ng Lord. Pero mukhang ipapariset ito ng Onyx Philippines dahil yung pressure ni Kram ay nararamdaman na. Oo, ayun, biglang sumusuntok. Nag-aano lang muna, left jab, right jab, hinahanap dito si Yue. Even Super boxing. Prince, shadow boxing muna. Kailangan natin mahanap dito yung kailangan nating targetin. And ganun din ang nangyayari for a Blacklist. So taas ng respeto nitong ating dalawang kupunan sa isa't isa. At oo nga pala, si Edward nga pala ang may gamit ng Fredrin. Oo, ito yung mga hindi mo ine-expect na wala palang retry. Pero 5-man strong for the side of Onyx Philippines. Mukhang nag-aabang sila ng magandang angulo to go in. May enough damage sila para mang-burst ng 2 o 3 miyembro ng Blacklist International. At delikado ang misyon ng mga agents dito na i-secure ang Lord! Oh, si Renegade dito makukuha nila so wala taga set up play. Si Yue dito mag-flicker out. Masastan ni Ryzen pero nga na extra 5 beats. Kaya naman dito Ryzen will secure the kill. Pero si Oheb ay lumalaban pa rin laban kay Escalera. Pero Escalera parang malamarksman din ang nangyayari. But still, sino nakakuha ng Lord? Setsui. Si Sensui ang nakakuha ng Lord! Oh! Ay, hindi pa tapos. Si Sensui Oh! makakuha ang pinag-kill. Makakatakas Winter. na ba? Pero Kram, tatapusin niya na ngayon si Sensui. Edward against 3 people at mukhang magpupush ng mid lane Escalera with a 2, with a 1 at mukhang siya pa nga ang babagsak. That's a shutdown for Agent Zero pero inhib ay makukuha na ng Onyx. Parang yung pala yung pinaka gustong gawin na misyon ng Onyx, makasira nga ng Torre dun sa may mid lane. At makikita natin ngayon yung balita ng ating dalawang kupunan at mabilis no madedepensahan ngayon ng Onyx ang Lord ng Blacklist. So, sobrang interesting nung naging decision doon sa Onyx. Napakaganda muna nung pagkuha nila kay Renegade, the follow-up on Edward. However, walang humawak doon sa Lord, kaya naman nanakaw pa ni Sensui. Nevertheless, I would say, sobrang ganda nung ginawa ng Onyx Philippines doon. Yung talaga pag-secure ng Lord yung nagulat tayo. But that means Blacklist International will live to see another day. Full damage build ang pinili dito ng ating Nolan. Of course, nakita natin na may Wind of Nature freshly picked up by Oheb. Magiging crucial to later on. And pati na rin ang assassin na nagbumula sa Onyx Philippines. Ryzen choosing a full damage build as well para kay Joy. Ito yung dalawang assassin na magsasagutan. Parang nung 3 seasons ago, Lancelot Ling ang ating pinapanood. Mukhang ngayon, Joy at Nolan na ang makabagong assassin matchup. And Onyx Philippines, lamang pa rin ng 2,000. Escalera with a face check. Makakasalubong nga nila mga ngalahati ang buhay. Pero ito na naman, yung guiding win na nakita natin kanina. Ito na ang perfect time para sa Onyx. It's Onyx time nga ba talaga? As Renegade makukuha nila mga ngalahati ng buhay dito ni Edward. Pero Sensui makakakuha ng kill. Oheb, mabubuhay ba? Makakapag-flick. Oh, hindi! Super Prince na laban pa rin! Natamaan ng basic attack. Paano mo iiwasan yun? Pero si Escalera naamoy din si Sensui. Pero makukuha pa rin naman niya ang kill. Hindi sapat ang dash. At ngayon, 2 na lang ang depensa para sa side ng Blacklist International 3v2 scenario inside the base. Pero mukhang makiklear ang minions ng Blacklist. Talaga nakikita na natin ngayon na aggressive na ang Onyx. Lahat ng mga pwedeng opportunity na pumasok ay kinukuha na nila. At look at the pressure sa may middle lane. Meron pang minion wave. 2 lang ang pwedeng dumepensa. It's gonna be Edward and Yue. Pero alis na lang muna sila. Narespeto nila yung prowess ni Yue, pati nitong si Edward. Not only because of their heroes, but also because of their mindset. At mas maganda nga naman talagang i-push na lang itong bottom lane. And the rest of Blacklist International will now respawn. Napakagandang teamfight ulit para doon sa Onyx. Magkaka-lord na rin kasi. No? Ito yung tipo na pag pinilit mo pa at Back. namatayan kayo, parang nakakalungkot na kulang-kulang para sa Lord. Dahil dyan sisimulan na nga ng Onyx ang Evolved Lord. Actually, 19 minutes in na tayo. Si Ryzen ang hawak at pagkapal-kapal na ng kanyang shield mula sa kanyang Blood Wings. Onyx Philippines, hindi na gumalaw ang 2.5k gold lead pero nagmamatter pa rin naman yan dahil hindi pa lock build ang lahat. Grabe si Super Prince, 2-3-13 Escalera. pala 15. Pero nga lang, from the Deadly, may kita natin ngayon nagkakakaldagan na ating mga players. Meron pang Minowan's Fury habang free hit na dito si Nets. Meron pang Winter Truncheon para kay Ryzen. Kaya naman si Edward ang mamamatay habang meron dash away. Double kill na ngayon para kay Nets. 2 patay para sa The Blacklist. Sensui looking for an angle pero siya yung nahanap. Sa may bandang likod ay lumipat pa dito si Kram at pinagsasapak na rin dito si Oheb. At babagsak na rin ang Filipino sniper. Yue! Nag-iisa ka na lang! Naku, mahirap na nga yata at siya na nga lang talaga ang natitirang dumefensa para yun sa The Blacklist International. Hindi nahahayaan pa dahil tower knock na ngayon ang Onyx at para
This winning moment is brought to you